Sa nakalipas na 4 na linggo, muling umangat ang presyo ng XRP sa $2.50. Isa po itong price level na hindi nito naabot sa loob ng 7 taon. Ang mabilis po na pag-akyat ng presyo nito ay nagdulot ng bagong sigla sa crypto community, lalo na po sa mga optimistic na analyst na nagsasabing may potensyal si XRP na umabot sa mas mataas na halaga. Habang may ilan naman na naniniwalang kaya nitong abutin ang triple digit o libo-libong dollar na presyo, nananatili naman ang iba na mas konserbatibong nananatili naman po ang iba sa kanilang mas konserbatibong pananaw. Ayon po kay Ginoong Tony Edward, siya po ang host ng Thinking Crypto Podcast. Ang realistic na target para kay XRP sa kasalukuyang market cycle na ito ay nasa pagitan raw ng $5 hanggang $8. Bagamat bukas po siya sa posibilidad na bagyang lumampas dito ang presyo ng XRP, naniniwala po siyang ang mga forecast na umaabot po sa $589, $1,000 o higit pa ay malayo raw po ito sa katotohanan at ayon po sa kanya ay tila fantasy lamang daw ito. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, bakit nga ba sinasabing limitado ang realistic growth ni XRP? Ipinaliwanag po ni Ginoong Edward na ang pag-abot ng XRP sa mas mataas na presyo tulad po ng $5 ay nangangailangan ng 118% na paglago mula sa kasalukuyang presyo nito na nasa $2.30. Ang target po na $8 naman ay nangangailangan ng 248% na pag-angat. Bagamat malaki po ang potensyal ng XRP, ang mga target na lampas po sa $8 ay tila hindi naaayon sa kasalukuyang market dynamics. Dagdag pa niya, habang mas mataas ang inaakyat ng presyo ng isang cryptocurrency, lalong bumabagal po ang explosive growth nito dahil sa pagtaas ng market cap. Sa madaling salita, habang lumalaki ang halaga ni XRP, mas mahirap na po ito para doblehin o triplehin ang kanyang presyo sa maikling panahon lamang. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga optimistic na mga analyst? Sa kabila po ng pananaw ni Ginoong Edward, maraming eksperto at crypto enthusiast ang naniniwalang posibleng maabot na XRP ang mas mataas na presyo dahil po sa mga ilang mga bullish catalyst katulad po ng pagdating ng RLUSD na stablecoin. Ang RLUSD ay isang bagong stablecoin na nakatakdang mailabas po sa XRP Ledger ngayong buwan. Ang pagdaragdag naman ng RLUSD sa ecosystem ng XRP ay maaari pong magdala ng mas mataas na utility at adoption para sa blockchain nito. Maliban dito ay ang institutional adoption. Yan, institutional adoption. Parami po ng parami ang mga institusyong gumagamit ng XRP at XRPL para sa cross-border payments at iba pang mga aplikasyon. Ang pagtaas po ng paggamit na ito ay maaaring magdulot ng karagdagang demand para kay XRP. At ayan, nandyan na rin yung potential ETF. Kung maaprubahan po ang cryptocurrency ETF na may kasamang XRP, mas marami ang magkakaroon po ng access sa token bilang isang investment. At maliban po dito ay ang pagsupil po sa presyo sa nakaraang 7 taon. Ayan, naniniwala po ang ilang mga analyst na dahil sa matagal na consolidation phase ng XRP, ang kasalukuyang breakout ay simula pa lang ng mas malaking pag-akyat nito. Kaya ayon po kay Ginoong Eric Von Scholz, isang market commentator, ang kadahilanang ito ay sapat para itaas ang target price ni XRP sa $15 o higit pa sa mga susunod na buwan. Ngunit idinagdag po niya na dapat patuloy na i-update ang mga forecast habang may bagong developments na dumarating. Ngayon ay ano naman po ang maaaring epekto ng forecast na ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader o investor na XRP. Yan. Para sa atin ay meron pong ilang mga bagay na posibleng maging epekto na ito, epekto ng forecast na ito na dapat po nating isaalang-alang. Una ay ang realistic na expectations. Huwag po tayong masyadong magpadala sa hype ng triple digit
predictions. Bagamat may potential po sa XRP, mahalagang maging realistic sa pagtukoy ng target prices, lalo na't ang crypto market ay mabilis magbago. Pangalawa ay ang pagkakataon po sa midterm gains. Kung totoo ang forecast sa $5 hanggang $8, maaaring makuha ang mga midterm gains para sa mga long-time holders o bagong investors na maglalagay po ng kapital habang nasa ilalim pa ang presyo nito. Pangatlo ay ang pag-aaral po sa market. Sa XRP ay hindi lamang po ito basta speculative na asset. Ito rin ay may tunay na gamit sa mga technology tulad po ng cross-border payments. Ang masusing pag-unawa sa utility nito ay makakatulong upang mas mapanatili ang kumpiyansa sa investment. Pang-apat o panghuli ay ang diversification ng ating portfolio. Mahalaga po ang pagbili ng XRP, ngunit dapat na ibalanse po natin ang ating portfolio sa iba pang mga crypto assets o investments upang ma-manage ang ating risk. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Yan ang forecast na realistic na target prices para kay XRP ay mahalaga upang maiwasan po ang labis na expectations at maging handa po tayo sa posibleng risk. Bagamat maaari pong makaakit ang mga agresibong predictions tulad po ng $589 o $1,000, mahalagang tandaan na ang crypto market ay hindi po palaging sumusunod sa inaasahan ng mga investors. Ang $5 hanggang $8 na projection po ni Ginoong Tony Edward ay maaring mas conservative. Ngunit ito rin ay nagpapakita ng mas grounded na pananaw na naaayon po sa kasalukuyang market conditions. Sa kabila nito ay hindi dapat isantabi ang posibilidad na si XRP ay makaranas ng mas mataas pang paglago, lalo na kung magtuloy-tuloy ang institutional adoption at developments sa XRPL. Yan, bilang isang Pinoy investor, ang pagiging mapanuri at may tamang diskarte sa pag-invest ang siyang susi upang magtagumpay dito sa crypto space. Kaya tandaan, hindi lahat ng hype ay totoo, kaya't maglaan po ng oras para sa research at pag-aaral bago gumawa ng desisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.